Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo tahimik lang po tayo, no, dahil madaling araw pa lang po dito. Baka magising yung kabilang kwarto natin. Anyway, ka-coffee, ang dami nangyayari ngayon sa Pilipinas, no? Natulog lang tayo, pagising natin ng madaling araw, ang dami nang naganap. Sige, simulan natin dito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol kay Amy Marcos. Basag na basag ang ampon, ay sorry, bawal na pala magsabi ng ampon. Basag na basag si Amy Marcos sa binitiwan ni PBBM. Sabi ng ating presidente, yung Amy Marcos na nakikita natin sa TV, she is not my sister. Is not the Amy Marcos my sister. Sa pool. Sa madaling sabi, ibang-iba na si Amy Marcos ngayon. Ano ang pinakain sa kanya ng mga Duterte? Ano ang ginawa sa kanya ng mga Duterte? Bakit darating yung punto na kinakailangan niyang itaboy yung kanyang presidente? To the point na i-announce niya sa buong mundo na yung kapatid ko ay adik. Gagawan niya ng kwento na yung kapatid ko adik. Samantalang noong 2016, 2022, ikinampanya niya pa. Nanalo noong 2022. Niloko niya pa ang taong bayan. Kung adik, bakit po kinampanya? Yan tuloy, nanalo. Diba? Dahil sa kasinungalingan ni Amy Marcos, mas lalo siyang nadidiin ngayon. Tingnan mo, lahat ng mga pinagsasabi niya, nag-backfire sa kanya. Sino binabash ngayon? Siya. Kahit mga pinks, siya ang binabash dahil sa ginawa niya sa kanyang kapatid. Sige, pakinggan muna natin itong sinabi po ni PBBM sa tanong sa kanya ng media kasi nagkaroon po ng press conference at dito sa press con, no, pinag-usapan yung mga bagong platforms, no, para mas mapabilis po yung monitoring natin sa mga flood control projects. So anyway, dito muna tayo sa statement ni PBBM. Good afternoon, sir. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Sa pool. And that is Teka, may napindot ba ako? that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, Okay, quick follow-up. wait. Isa-isa muna natin. Wala sa tamang pag-iisip si Amy Marcos. At hindi lang si Presidente Marcos ang nagsasabi niyan. Yung kanilang mga kaibigan, yung sinasabi niyang we, family members and friends. Anong nangyari kasi dyan kay Amy? May mga naglalabasan na statement at kinukundi na nila yung sinasabi ni Amy. Maling-mali yan. Bakit ginagawa ni Amy yan? Hanggang ngayon, wala pa rin pong malinaw na paliwanag dyan. Bakit kinakailangan niyang himurin, yung dapat himurin, sa side ng mga Duterte para siraan si PBBM? Bakit siya pa mismo ang kinakailangan magsalita sa rally ng Iglesia ni Cristo para patalsikin yung kanyang kapatid? Ano yun? Bakit ganoon na lang katindi yung pagprotekta ni Amy Marcos sa mga Duterte, and on the opposite, pagbasag, pagwasak, pagsira sa ating presidente? Bakit ganun? Hindi lang si PBBM nakapansin yan. Disente ito itong presidente. Tingnan mo ha, yung sinasabi ninyong adik. Siya pa yung disente, siya pa yung understanding, siya pa yung nakakaunawa sa sitwasyon.
The same way na ginawa ni Sandro Marcos. Remember, si Sandro Marcos naglabas siya ng statement. Tsahin ko yan, I respect her. Again ha, pinalaki ng adik yan ha, si Sandro Marcos ha. Ganyan pala yung pinalaki ng adik ha. Magalang pa rin, sinagot siya. But this is the last time na magsasalita ako about dyan sa issue, sabi ni Sandro Marcos. Ganun din si Presidente. Parehas sila ng style. Hindi namin kailangan ilabas yung mga dumi namin, yung mga dirty linens namin, mga dumi namin sa loob ng bahay. Hindi namin kailangan ilabas sa publiko yan. Which is tama nga naman. Very un-Filipino yung ginawa ni Amy Marcos. Papansin masyado. Diba? Let's say totoo. Worst case scenario, totoo na high school days, college days, si PBBM gumamit ng kung ano-ano. Let's say totoo. Kung matino kang kapatid, ading ka pa, di ba? Ate ka. Gagawin mo ba yan? Ipapahiya mo yung kapatid mo sa buong mundo? Para sa anong intensyon? Anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong maabot? Bakit gagawin mo yan? Di ba? Pahiya siya. Sino mo kung may sakit? Yan, pinagdikit ko yung itsura ni Amy tsaka ni PBBM dyan sa thumbnail. Sino mo mukhang may sakit? Sino may guilt sa puso? Sino may hinanakit sa puso? Ang hilingan ng presidente, sana gumaling siya eh. Sana mas gumaling si Amy, no? Yung pakiramdam niya umayos. Kasi tingnan mo, sino yung may guilt sa puso? Sino may dinadala between the two? Si PBBM at si Amy Marcos. Halatang halata na si Amy Marcos may dinadala. May mga hinanakit siya. Kaninong kalbaryo yan? Di sa kanya yan. At hindi siya pinapaliwalaan ng tao. Kahit anong sabihin niya mga statement, hindi siya pinapaliwalaan ng tao. Sinong talo dyan? Di siya. Mga kaibigan ng pamilya nila nagsasabi, hindi yan si Amy Marcos. The lady you see on TV talking is not my sister. Yun yung sinasabi ng ating presidente. Isa pa. Tapo ba kayo, sir? Or, I hope she feels better soon. sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Ang galing sumagot niya, no? Ang galing sumagot ng presidente. Isipin mo ha, yan yung adik, yan yung bangag, ganyan kagaling magsalita. Malalim. Magsalita. Direct to the point. Actually concise, pero hindi English grade 1, grade 2, grade 3. 'Di ba? Malalim. Pero naiintindihan mo. Tapos sasabihin mo adik. Sino nga nagsabi niyan? Si Professor Clarita Carlos ba yan? Dating official din ng admin. Nakakasama siya sa mga meetings, sa cabinet meetings before ni PBBM. Sabi niya, kung adik yan, hindi makakapagsalita yan ng 2 sentences na magkasunod na English pa. 'Di ba? Kasi mag-uutal-utal na yan eh. Hindi na maayos yung communication skills yan. Kasi walang focus yan. Pero saan ka nakakita ng presidente na ganyan kahusay magsalita na adik? Sige. Hindi kasi, Coffee, may nakikita kami online eh. Parang utal-utal si presidente. Edited. Pinagsama-sama nila yung portions, yung mga moments na hindi nakakapagsalita ng diretso yung presidente. Pinagsama-sama nila para palabasin sa in a specific situation, in a specific circumstance, hindi makapagsalita ng maayos ang presidente. Yun ang pinapalabas nila. Kahit sino ba naman, kahit tayo, kahit ako, kahit ikaw, may times na minsan, nire-recall mo yung correct term doon sa statement mo. So may pauses ka, hihinto ka. Tapos ginawa nila, pinagsama-sama nila yung process na yan, tapos ina-upload nila sa social media para palabasin na hindi makapagsalita ng maayos ang presidente. Tingnan mo ngayon yan. May nakita ka bang binabasa niya sa script? May nakita ka ba na adik na kayang humarap sa media? Alam mo naman ang media, napakatitindi magtanong yan. Talagang papaikot-ikutin ka niyan. Kung adik yan si PBBM, hindi yan naharap sa media. Mabibigat yung mga media na yan, yung mga tanong niyan, matitindi. Haharap ba siya dyan at masasagot niya ba ng maayos yan kung siya ay adik? Common sense eh. Napakahusay pa rin sumagot eh. Compose ang presidente, isa pa.
We hope she could. I hope it's our friends. Ito yung tanong kung nag-uusap pa ba sila ni Amy Marcos. Sister. And the reason for that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sarap ulitin, no? Quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Grabe, no? We don't travel on the same circle. So kung magkaiba na kami ng direksyon, no? Kung siya pupunta sa norte, ako papunta sa south. So kung papunta kami sa tama, itong isa papunta sa kamalian. Kami papunta sa pag-asenso, itong si Amy papunta sa pagbagsak. We don't travel in the same circle. So bakit pa kayo mag-uusap, di ba? Anyway, sige, let's move on. Next topic, itong si Saldico. May bagong video itong si Saldico. Isa pa tong sinungaling na to na ayaw naman lumabas. Kasi syempre, the usual, nagbigay na kung ano-anong numbers at binibintang na naman kay PBBM at kay Romualdez. Sa akin walang problema yan Kung kasalanan ni PBBM, makulong si PBBM. The same way na si Romualdez, kung kasalanan niya makulong, dapat siya makulong. Kasi maraming pera ang nawala sa taong bayan. Pero hindi tama yung mga aligasyon mo, tapos may mga aligasyon ka, tataguan mo. Diba? Kahit sino naman yan parang kapitbahay mo yan, pinagbintangan ka na nagnakaw ng manok. Tapos, nagtatago siya, wala siyang ebidensya, sinisira ka lang, diba? Hindi ka naman pinapatunayan ikaw yung nagnakaw. So, meron na namang nilabas na mga statement itong si Saldico. Ang daming numbers Anong mga insertions yan? Inconsistent na itong mga numbers na to. May 21 billion, may 55 billion, may 56 billion, may 100 billion, may 997 billion. Yung mga insertions at mga kickbacks. Na mismong si Lacson na mismo, si Senate Pro Tempore Leader, si Lacson, sinabi niya walang ganyang figures. Dahil mismong si Bernardo ng DPWH, yung na-handle niya 52 billion lang. So let's say 25% ng 52 billion, yun lang yung mapupunta sa kickbacks. So nasaan dyan? In short, wala talaga. Puro kasi nung walingan itong si Saldico. Pangalawa, ang sinasabi dyan ng presidente, kasi nung sinasabi before ni PBBM, I do not want to dignify on that statement, diba? Ang sinasabi niya dyan, lumabas siya. Hindi kami nagtatago. Sarili niya, Si Saldico nagtatago sa malayong lugar. So meron kang akusasyon, tapos nagtatago ka. Sa madaling sabi ng presidente, andito kami andito kami. You have the evidence, come out. File a case against us, depensa mo. May pera kayo, kaya nyo yan. Billionaires kayo Suportado pa kayo ng China, suportado pa kayo ng kung sino man. Andito lang kami, hindi kami nagtatago. I hope na-gets ng mga DDS yan. Hindi kami nagtatago. Ayun yung presidente. Si Romualdez, consistent din siya dyan. File a case against us, haharapin namin. Hindi kami nagtatago. Pag nagtago si Romualdez, nagtago si PBBM yan. We can assume, guilty ang mga yan. Bakit hindi nila hinarap yung kaso ni Romualdez? Yun nga ang problema Yung mismong affidavit niya, hindi signed. Not under oath. Paano po paniniwalaan yan? Sabi nga ng presidente, mahaba na yung pinag-usapan natin dyan tungkol sa fake news. Anyone can produce fake news. Kahit sino, pwede ka, mag-video ka, i-edit mo yung mukha mo, i-upload mo sa social media, ipansira mo sa isang tao. Mabilis lang gawin yan. Gawa ka ng gawa ng fake news, mabilis na gawin yan online. Diba? So yun ang ginagawa. May consider natin, puro fake news yung ginagawa ni Saldico. Kasi una, hindi naman pinipirmahan ng testament niya yan. Yung kanyang affidavit na yan, kung permahan niya yan. O kahit ipadala niya sa abogado niya. Notaryado hindi dinoktor yung notaryo gaya ng ginawa ni Gutesa. Ipasa sa ombudsman yan. Kasi mismong ICI, wala silang nakikitang wala silang ma-conclude na si Romualdez involved dyan. Ang tanging pinanghahawakan lang nila yung investigasyon dyan sa Senado na si Gutesa ang nagsabi na peke rin. Diba? So walang bearing yung mga statement na yan ni Saldico. Ang masaklap lang, pinaniniwalaan kasi ng mga dilis. Pinaniniwalaan nila na totoo itong sinasabi ni Saldico. Diyos mio, Marimar. Paniniwalaan nyo yung tao na yan? Paniniwalaan mo na walang kinita yan?
Inaamin niya na may korupsyon talaga, billions of pesos ang nawala, tapos wala siyang kinita. Not a single cent. Wala siyang kinita. Sino maniniwala niyan? Sinong tao maniniwala na wala siyang kinita? Isinugal mo yung buhay mo, tapos wala kang kikitain. Isa pa, inconsistency. Sabi niya hindi siya nangingialam sa delivery. Ito na naman, sabi niya, siya daw mismo nag-deliver. Ano ba talaga? Magkakaibang araw, magkakaiba ng statement, inconsistencies. Ang parehas lang yung damit. Sino maniniwala niyan? Ilang linggo lang ang diferensya o 2 weeks? Wala pang 2 weeks, 1 week mahigit lang oh. Yung isang picture, payatot. Panot. Yung isang picture, mataba. May bangs. At mas maputi na siya dyan. In just a week. Hahaba yung buhok. Tataba, pwede, pero hahaba yung buhok. Yung damit, ganun pa rin ang itsura. Yung ayos ng damit, parang sinalpak lang. Hindi naman lang binihisan niya para mas maniwala ang taong bayan dyan. Problema mga DDS, sige, pinaniniwalaan nila kasi hero nila si Zaldico. Hero nila yan. Pag nanakaw na yan, hero pa nila yan. Talaga naman utak dilis. Ay, nako. Anyway, sige. Okay, pansamantala mo nang magpapaalam sa inyo. I-comment nyo po yung inyong opinion, reaction siya sa ating comment section. Mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. So, dito pa rin po tayo sa California. So nagising tayo ng madaling araw dahil 3 days na po tayo, hindi tayo makatulog ng maayos. So nag-a-adjust yung oras natin, no. So shoutout nga pala kay Kuya Chris at sa kanyang pamilya, no. Nabuti para sa atin, hinatid tayo at sinundo tayo at may mga pa-persimmon pa nandiyan dyan sa likod, no. May pasombrero pa. Thank you po kay Kuya Chris at sa kanya pong may bahay. Ma'am, thank you po at maraming salamat sa warm welcome, no, dito po sa atin, dito sa Carson. Dito tayo ngayon sa Carson, dito po sa California, ka-coffee. I'll see you in my next video, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.